Lahat tayo marunong magalit, pero hindi lahat marunong kumontrol ng galit. Minsan sa isang iglap lang, may nasabi tayong masakit, may nagawa tayong pagsisisihan. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga epektibong paraan paano mapipigilan ang galit bago pa ito sumabog. Kaya kung gusto mong matutong maging kalmado, kahit mainit ang ulo, panoorin mo to hanggang sa dulo. Ang galit ay natural na emosyon. Nangyayari ito kapag nakakaramdam tayo ng injustice, frustration, and disrespect. Pero tandaan hindi masama ang magalit. Ang masama ay kapag hinayaan natin kontrolin tayo ng galit, imbis na tayo ang kumontrol. Halimbawa, may taong sumingit sa pila. Kung iisipin mo, hindi naman kawalan kung mananahimik ka. Pero kung padadala ka sa emosyon, ikaw pa ang mapapaya at masisira ang araw mo. Bago sumabog ang galit, may mga warning sign ito. Number 1 na warning sign ay uminit ang ulo, pakiramdam mo ay namumula yung pisngi. Yan. Isa yan sa warning sign, Number 2, bumibilis yung tibok ng puso. Number 3, tumitigas ang panga o kamay. Number 4, napakahigpit ang hawak. Pag naramdaman mo na yan, ibig sabihin, oras na para huminga ka at umatras sandali. Ngayon, merong mga paraan, may mga ways paano natin kontrolin ang galit. Number 1, huminga ng malalim. Simple pero epektibo. Huminga ng malalim. Dahan-dahan mong bitawan. Gawin ito ng 3 beses. Makakatulong ito para bumagal ang tibok ng puso at lumamig ang ulo. Number 2, kapag mainit ang ulo, tahimik ang panalo. Yan, maganda yan. Huwag sumagot. Minsan mas nakakatulong pa ang pananahimik kaysa pagsisiyan ng masakit na salita. Kung kaya, lumabas muna at maglakad-lakad o uminom ng tubig. Bigyan mo ng pahinga ang isip mo bago makipag-usap ulit. Pang-4, pag-isipan bago magsalita. Tanungin mo ang sarili mo, makakatulong ba itong sasabihin ko o lalo lang lalaki ang gulo? Number 5, magdasal o mag-meditate. Ang panalangin ay isa sa pinakamabisang paraan para kumalma. Kapag inilapit mo sa Diyos ang galit mo, unti-unti niyang papalitan ng kapayapaan. Meron pang bonus tips. Maghanap ng outlet. Number 1, mag-exercise. Ibuhos mo sa pawis, hindi sa tao. Number 2, magsulat. Ilabas mo sa papel, hindi sa bibig. Number 3, makinig ng musika. Minsan, isang kanta lang, lalamig na ulo mo. Number 5, matutong magpatawad. Hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil gusto mong mapalaya ang sarili mo. Hindi mo kailangan maging perpekto. Sapat na yung alam mong kaya mong kontrolin ang sarili mo.
Tandaan ha, ang tunay na matapang, marunong magtimpi. May dalawang uri na tao. Yung isa, padalos-dalos. Yung pangalawa, hindi marunong makontrol ng galit. Maraming salamat ha. Sana maging payapa ang araw mo.